Laman ng balita ay kalamidad hanggang dumating ang galit ng mga tao gawa ng korupsyon mula sa mga buhayang pamahalaan at isa sa dahilan ng pagtaas ng pulubi sa Pilipinas maliban sa edukasyon at oportunidad ay korupsyon at hindi patas na sistema. Kaya samahan nyo akong ipagluto sila. At umpisa natin sa paghihiwa ng sibuyas. Mabilis ang paghihiwa lang para sa ating aromatics at pagkatapos nito ay sineta side ko. Sinundan ko na rin ang pagbabalat ng bawang. Kasunod ng pagdikdik at pagpino nito hanggang makuha ang nais na hiwa. Itinabi at nagumpisa na sa pagpapakulo ng manok. Mga ilang kilo rin ang naihanda kasunod ng paglalagay ko ng mga aromatics. Carrot, sibuyas, bawang, celery, laurel, paminta, asin at isang pirasong chicken bouillon. Dagdag pampalasa. At nung kumulo na't hinayaan ng ilang minuto, hinango at itinabi hanggang pahupain ng init ng karne. Itabi mo lang ang stock, marami kang paggagamitan niya. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, hiniwalay ko na ang laman sa buto at hinibla ang bawat karne nito. Mas pino, mas masarap pero depende pa rin sa nais mong laki ng hibla. At nung natapos ko na, hinanda ko na ang paglulutuan gamit ang muntikong sandata. Mainit na mantika, sinabayan sibuyas. Sinangkot siya hanggang mag-translucent ang itsura nito. At pagkatapos sinunod ko na ang bawang. Welcome nyo lang hanggang makuha ang tamang tekstura. Sabay ikamada ang karne ng manok. Itinuloy ko lang ang paghahalo na para bang gobyerno natin pinaikot-ikot lang tayo sa kasinungalingan. Ganid sa kaban ng bayan. At nang naisangkot siya ko na ang lahat, nilagyan ko na ng paminta. At toyo naman para sa dagdag kulay at panpalasa. Kalahating chicken bouillon at chicken stock. Brown sugar sa dagdag linamnam. At sinabayan ko na rin ng onting seasoning. Muli kong hinalo at pinakuluan ng ilang minuto. At nang nanuyot na ang kanyang sabaw, inilagay ko na ang margarine para sa dagdag nilamnam at lasa. Ayan kasi ang isa sa mga sangkap na magpapasarap sa putahing ating hinanda para sa mga homeless nating mamamayan. Naglagay na rin pala ako ng onting chili flakes. Dahil karamihan, mga bata ang pakakainin. At ang huli, onting turmeric. Dahil nakakatulong ito upang maalis ang lansa ng karne, lalo na kung manok. At siya ring nakakatulong upang pahabain ang shelf life ng pagkain. Ito na ang tradisyonal na pagkain ng mga Moro na hindi authentic. At sinabayan ko na rin ang mabilisang pagluluto ng kanin. Ang kanin ay nagbibigay ng carbohydrates na pangunahing pinagmumula ng enerhiya ng katawan. Sa madaling salita, ang kanin ang puso ng pastil. Mula ito na hindi ito pastil, kundi ulam lang. At sa mga Moro communities sa Mindanao, kung hindi ako nagkakamali, ang pastil ay hindi lang pagkain. Ito ay bahagi na ng kultura at kanilang kabuhayan. At ang dahon ng saging naman ay tradisyonal na pambalot ng pastil. Dahil nakakatulong ang dahon ng saging upang mapanatiling malinis ang kanilang mga pagkain pastil. At maliban pa roon, ito ay nagpapasarap at nagbibigay bango maliban sa bahagi ng kultura at tradisyon. Kaya saludo sa mga kapatid nating Muslim. Karapat dapat lang na ibida at ipatikim sa kababayan natin ang kanilang tradisyonal na pagkain. Lalo na sa panahon na ating kinaharap mula sa dagok ng korupsyon. Alam kong hindi konektado pero ang punto, matuto at mamulat na sana tayo sa dilubyon dala ng mga kurakot. Nasa nanay mo? Pera ka ba? Mamalimos sana ako eh. Hindi, joke lang. Halika. Kumain ka na? O yan. Pastil yan ha. Kumain ka muna bago magtrabaho. Kumain na kayo? Oh. Ano baby nyo? Ilang taon na? Buwan pa lang? Salamat po. Sige, sige. May gatas na yan. Dandag nyo. Gatas na. Pag naubos, babalik ako ha? Oh, sige, isa-isa lang. Oh. Yung mga bata mo na. Kumain kayo, kumain. Oh, hindi, babalik ako. Nandun yung pagkain ha. Kasi umuulan eh. Babalik ako, kukuha pa ako. Ilang pa kulang? Oh, ilang pa? Ha? Oh, okay ba? Okay na. Bibigay pa ako sa iba para makakain ng iba. Pang pagkain, yan na plastic yan. Okay. Ilang kayo? Minsan hindi maiwasan pigilan ng emosyon. Sa tuwing ginagawa ko to taon-taon, masakit sa akin bilang puso ko'y Pilipino. Makita at malaman na tayong kapwa ay ninanakawan ng walang konsensya nating pamahalaan. Kaya ang tanong na lang sa sarili, hanggang kailan matutuldukan ang naghihikahus kong lupang sinilangan.